Typhoon Uwan maintains its strength as it moves northward outside the Philippine area of responsibility. For the details, Pag-asa weather specialist Charmaine Varilla is now joining us. Charmaine. Yes, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, Charmaine, ano yung update natin kay Typhoon Uwan? Yes po. So, si Typhoon Uwan po ay nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 1:30 a.m. And base nga po sa nakikita nating track niya ngayon, ay posible uli na pumasok siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Sa ngayon ay may taglay na lakas ng hangin, slightly bumaba, at umaabot nga po yan ng 120 kilometers per hour near center with a gustiness reaching up to 150 kilometers per hour. And estimated yan 365 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Ngayon po ay moving northward na to ng about 15 kilometers per hour at malaki pa rin nga yung sakop ng or radius na malalakas na hangin nga nito, umaabot pa rin ng 750 kilometers per hour. Charmaine, sabi mo na possible na bumalik sa Philippine Area of Responsibility, but will it enter landmass? Ang nakikita po natin kung papasok siya, nandito na lang sa may northwestern periphery ng PAR natin. So, more on dadaan siya sa landmass pero sa Taiwan na po. And upon reaching Taiwan, doon natin mas nakikita dahil sa friction sa kalupaan ng Taiwan, mas hihina pa siya and possibly matunaw na ito bago pa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. But as of today, are we also monitoring other weather systems? Yes, so sa ngayon, wala pa po tayong ibang minamonitor na iba pang weather system aside dito kay Uwan. But may pinapakita po yung ating tropical cyclone threat potential na isang possible na maging low pressure area for next week. So ito yung babantayan po natin kung magmamanifest siya sa satellite and other monitoring tools natin. Kasi model pa lang naman po yung nagpapakita nito. Okay. So if ever ba, ilan pa yung ine-expect ng ating bansa na bagyo? So for the remainder of the year, we are expecting 2 to 4 tropical cyclones. And for this month only, meron pa tayong at least 1 to 2 tropical cyclones. Okay, and ngayon ba we will continue to expect rains pa rin all over the country? Yes po, no. Sa nakikita natin up until tomorrow, meron pa rin po tayong mga pag-ulan, especially dito sa may parts ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, and some parts ng Cordillera. Upon re-entry po nitong si Bagyong Uwan, meron pa tayo nakikita na magiging impacts niya dito sa may Batanes and Gabuyan Islands. And for the next of the forecast period, meron ulit tayong mga pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao starting yan ng Thursday up until weekend dahil sa possible na pagbabalik po ng Intertropical Convergence Zone. Okay. Alright, yun na muna, no? Ang gale warning natin is still up. Yes po, no. Seaboards pa rin po ng Northern Luzon and Western Seaboards ng Central and Southern Luzon. And possible po na mabawasan na yung areas under wind signal number 1 for next bulletin natin. Alright, thank you for that. Pag-asa weather specialist Charmaine Varilla.